lang, halimbawa, hindi ka gagamit ng PayPal, credit card lang. Okay, buyer ka. You are giving away your credit card information to a lot of people or to the online website that you're supposed to buy. Yun kaya sila natatakot eh. Kasi ina-expose nila yung credit card facilities nila or information nila doon sa website na bibilan nila. So, yun, that's scary, no? Kasi you will just have to trust that site to protect your information, di ba? Kaya kinakatakutan yung ganong e-commerce, no? Or yung ganong way. Ay, iba, nagpapadala na lang through bank. Or something. Safe din naman lahat ito, no? Ngayon, kung ikaw ay PayPal user, no? Either for seller or buyer, bilang user, sa PayPal mo lang ibinigay or sa PayPal mo lang in-entrust yung credit card information mo or yung bank information mo. Hindi siya kakalat kung saan-saan. 'Di ba? So, mas maganda. You have PayPal protection for selling and buying. So, that's why nagtataka ko bakit nagkaroon ng impression na nakakatakot mag-link up with PayPal. So, the real reason there is hindi naiintindihan. 'Di ba? Kulang sa understanding or nadala sa mga myth or hearsay or mga bad experiences or kwento nung iba, 'di ba? Nadadala sa ganon, naka-highlight sa ganon. Pero actually, ito nga yung pinaka-safest facility, no? Online facility that you can get, no? Kasi meron kang guarantee from PayPal na pag hindi ka nag-authorize ng transaction, we will pay you back. Oh, 'di ba? Not bad, no? May security ka, para kang may insurance, no? 'Di ba? So, we educate more. We tell the Philippines that these wrong impressions about things that other people use na ginagamit nila to be successful ay masama, yung ganon, or nakakatakot. So, the more people understand the usage of this platform, PayPal, eBay, Amazon, Odex, 'di ba? Facebook, no? Bukod sa pwede silang kumita, maiintindihan din nila na that we don't need to fear, no? Technology or online platforms, and in fact, pwede pa nga yang pangdagdag, no, sa income natin dito sa buhay na 'to. 'Di ba? Tama. Yeah. Diyan ako nabubuhay eh. Diba? So, yun ang itong year na to, I have changed my mission statement eh. I said, ang sabi ko nga, success should not be exclusive. Dapat, it should be for all. Parang ganon eh. Kasi, those who understand are privileged to have this success online. Diba? Kung hindi nila alam, then behind na sila, lost na sila. So, hindi yung success natin, sa atin lang, exclusive, 'di ba? Nagiging exclusive. So, 'yun ang gusto ko na ayun katulad mo, no, you are giving it back actually, no, yung effort mo, no. Yung success mo online as a business portal or information with this blog site that you have created, no. And now you're sharing it to other people, 'di ba? If you empower your neighbor, the more you will be successful. Yun yung aking yun yung aking feeling dyan. Kung tayo lang kumikita, ilan lang tayo nakikinabang sa e-commerce, tayo lang ang may pera, uutangan ka rin ng kapitbahay mo, di ba? Hindi maganda eh. Kung ang magandang klase ng lifestyle is if may pera ka at may pera yung kapitbahay mo or may pera yung relative mo. Yun ang point ko. Kasi kung ikaw lang may pera, hindi ka basta-basta pwede magsalita. Uutangan ka nga eh. Di ba? Pag ikaw lang may pera, wala sila, hindi ka rin basta-basta pwedeng bumili ng gamit na magaganda kasi kaingitan ka, di ba? Kakabuisitan ka. Kung ikaw lang ang may pera, sila wala, baka ma-hold up ka pa o makidnap ka pa. Di ba? So, maganda i-empower natin lahat. Total, bago pa lang yung internet, bago lang yung e-commerce, 20 years pa lang yan.
sa buong bansa, sa buong mundo, 16 years pa lang yung e-commerce development. Sa Pilipinas, 4 na taon pa lang yan. At ang maganda rito, hindi mo kailangan na una ako. Diba? Yung ganon. Tapos yung dulo ay kulelat. Hindi ganun yung internet eh. Hindi ganun ang e-commerce eh. Pwedeng sabay-sabay lahat ng progress eh. Walang una-unahan dito. Ganon. Nauna na sila eh. Hindi na ako pwede dyan. Ganon. Kasi hindi naman siya leveling eh. Hindi naman siya yung entrepreneurial ang e-commerce. Diba? So, kumbaga, the opportunity can equalize, no? Can equalize everybody. Kasi, hindi nga kailangan na may top, and then may downline, or may head, no? Hindi ko sinisiraan ng MLM, kasi marami rin kumikita ngayon sa Element, and they use internet or e-commerce to leverage, no? Pero, kung hindi mo rin personality ganon, meron pang ibang business na pwede ka pang i-develop online. Ano lang to, facility lang to, or platform, no? At ang tao ngayon ay nasa internet. So, yung iba, naririnig ko yun, uy, marami ni. Wala na ako, huli na ako. Naku, mali ka po dun. This is it, this is the time, no? I don't think na merong late or merong nauna as far as e-commerce is concerned. Nasa ano mo yan, nasa creativity mo. Do you believe me? Tingin mo? Kasi diba? nag-umpisa po ako sa pagiging content writer ng mga internet marketers abroad. So yung kung ako nang papayaman sa kanila, naisip ko bakit hindi ko kung ako lahat gumagawa ng trabaho nila para imaman sila, why not do it for myself? So that's why I started the website. Oo, vlogging ka din. And then, lumabol ka rin, di ba? Oo, hindi yung nagstay ka behind these people who do more or who have more now. So, kumbaga, pwede mo nang bigyan ng i-equalize ang sarili mo sa kahit na sino. Ganon. Sa internet. You can be, actually, some of my students are more successful than me. Sa totoo lang. I know kasi I'm shipping for them. And I don't mind, no? Kasi how many people are employed, di ba? And I don't mind kasi, yun nga yung mentality ng gusto ng ibang tao ako lang, ganun bigyan lang kita ng konting alam ko medyo far-fetched na itong iniisip ko pero naging culture kasi natin na yung boss, siya yung maraming kita, diba? Yung mga laborer or yung mga workers niya walang kita or konti lang based sa time, based sa minimum wage, diba? Ganon. So, sinong yung mayaman? Isa. Diba? Isa lang. Yung boss. Yung sa taas. Yung boss. Or yung may-ari ng negosyo. So, actually, kaya merong bansa na mahirap kasi maraming ganun. Diba? Whereas, kung i-empower mo ang individual, no? Ngayon, pwede ka na maging entrepreneur. Dalawa lang kayo o isa ka lang. Diba? Pwede ka na maging negosyante na katulad no, isa, dalawa, tatlo, no? Eventually, magiging 5. Tapos, i-share mo. Empower them. 'Di ba? And then, mawawala na yung, yung imbalance or yung scale na boss lang or may-ari lang kumikita. Tapos, lahat ng workers niya nasasaktan or cannot afford living decent life, no? Ngayon, the internet is for us here. At tingin ko nga, ikaloob ng Diyos na sagot na ng, di ba, marami nananalangin, di ba? Palm Sunday ngayon, ha? Allow me, ha? Maraming nananalangin na, Lord, pwede bang tulungan mo kami financially, we are parang tagilid or we can afford. Lahat naman praying for a good life, no? Hindi naman kailangan maging milyonaryo basta sapat for the family, for the children. Pero mahirap mangyari yon kung empleyado ka lang. Dahil syempre limited lang yung bayad dun sa oras mo, di ba? Hindi mo rin masisisi ang mga business owner dahil sila rin nagkikayog. If you can create passive income, additional channel to add more earnings for yourself, palagi ko mas solve yung problema diba? Mas maraming tao na mayroong pera, even if they are just employee but they are earning more, no? Katulad ng e-books, diba? Or mga digital products, diba? These are what you call this, these are what you call mga produkto
na hindi siya dinideliver.